tayo po ay dadako na sa salita ng Panginoon. Katulad po ng prayer niya kanina na kapag narinig namin, Panginoon, ang iyong mga salita ay tunay na wag namin tigasan ang aming mga puso. Amen. So, ang salita po ng Panginoon ay buhay. Amen. So, tayo po ay naniniwala diyan na ang salita ng Lord ay buhay. Ito ay patuloy na tumitimo, nagbabago, nagko-correct, no po, bilang mga anak ng Panginoon. So sa gabing ito po ang pinaparating po ng Panginoon para sa atin individually and as a church po ay bilang mga anak ng Panginoon ay yung isa po sa mga ginagamit ng kaaway ngayon sa mga churches na hindi lamang po sa church natin kundi kahit sa mga ibang mga church na alam po natin, no? Yung ito po ay bitag na tunay na inilalagay ng kaaway. Alam naman po natin na nasa last days na tayo. So nasa mga huling araw na tayo at alam natin na ang Panginoon ay hinahanda po tayo para sa kanyang muling pagbabalik. Pero katapat po noon na kung paano hinahanda tayo ng Panginoon maging handa tayo sa pagdating niya ay ang kaaway naman po ay hindi tumitigil na tayo ay patuloy na hinihila niya, patuloy niya tayong kinukuha o inaagaw sa Panginoon. Pero bilang mga anak po na ng Diyos, sabi ng salita ng Panginoon ay napagwagian na po ng Panginoon yung victory sa cross ng Calvary. Sabi nga po doon, it is finished. So ngayong gabi po, ang topic natin ay ang offense, bitag na dapat nating iwasan. So ano po ba yung offense sa Bible? Kasi pag sinabi po natin offense, pwede po yan na yung kasalanan, mga kasalanan na gawa, 'di ba po sa mga may sa gobyerno pag meron tayong hindi natupad, halimbawa po sa mga offense na naganap sa pagmamaneho natin, ganon. Pero ang itatopic po natin ngayon ay offense na sinasabi po sa Biblia. Amen. So dalangin ko po sa gabing ito, pag narinig po natin itong salita, huwag po tayong mag-isip na, eto, si ano to, si ganon. Kundi, ang focus po natin ay tayo. Individually, kung paano mangusap ang Lord sa atin, paano niya po tayo babaguhin. No po? So, praise God. So, ang verse po natin ay sa Lucas 17:1, sa above po. Okay, kung wala pong mag-aano sa Bible, basahin ko na lang pati sa Bible ko. Sabi po dito sa above, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi maaring di dumating ang mga kadahilanan ng pagkatisod, subalit kahabag-habag ang sinumang na pinanggagalingan niyon. So, yung ano yun po natin ay sa Bible ang offense. Ano ba yung offense o pagkatisod? Sabi po 'di ba doon na hindi maiwasang may katitisuran, ngunit kaawa-awa pinagmumulan nito. So yung offense po, yung pagkatisod ay maari nagsimula yan sa uh, simpleng pagkagalit, tampo na po, o sama ng loob, galit sa puso. So yan po yung mga maano nating offense sa Biblia, no po. At ang ano po ng kaaway, katulad po sabi doon, ay hindi maaring di dumating ang kadahilanan ng pagkatisod. So dito pa lang po ay inano na po ng Panginoon kasi sabi gano'n, sinabi ni Jesus sa Luke 17. So ang Panginoong Jesus po ang nagsasalita diyan at alam po ng Panginoon na sa mga darating na ano, kapanahunan na ngayon na ganyan na nasa last days ay hindi talaga maaring di maiwasan yan dahil ang tao ay siyempre po dumami ng mga tao, iba-iba na yung mga background, iba-iba na yung pinagmulan natin, iba-iba na yung sa mga pamilya natin, 'di ba po? Bawat isa, iba yung pamilyang kinakalakhan mo, iba yung naging environment mo hanggang nag-aral ka, nagtrabaho ka. Yung mga nagtrabaho, yung iba sa atin, mga retired na. So lahat po 'yan ay may mga epekto sa atin. So 'yan po yung inaano natin sa offense, no po? So ang offense po, katulad ng inaano po ng Panginoon ay hindi natin pwedeng maiwasan ng dumating. Pero sabing gano'n, kahabag-habag ang sinumang pinanggagalingan yon. So kung ang offense po ay nagsimula sa sama ng loob,
'di ba po, tapos ay namuo sa galit, 'no po, at yun ay nagiging bitag na po ng kaaway sa atin. So, minsan parang para sa atin ay simpleng, sumama lang yung loob ko, ganyan lang, 'di ba? Parang babalewalain natin hanggang sa nadagdagan, nagkaroon na naman ng another na sama ng loob, hindi na open. So, ang nangyayari, unti-unti hindi po natin alam ay ang nakakapasok ng kaaway sa atin. So, ang ano po ng Panginoon, ang Lord po ay very gracious ang Panginoon. Dahil sa ang Lord po ay naranasan niya na po lahat 'yan, eh, nung nandito siya, 'di ba po, marami po ang umalipusta sa kanya, marami ang, alam naman po natin na, na sinakripisyo niya yung sarili niya. Pero ang Panginoon po ang magandang halimbawa talaga natin pagdating sa papalaya po doon sa offense, 'no po. So, sabing gano'n, ito po ang bitag na tunay na kapag hindi po natin naging aware tayo o hindi natin na naingatan yung sarili natin, ay puwede pong ito ay magiging bitag nga po, trap, 'di ba po? So, ang sa Greek word po ng opensa ay ang sinasabi do'n ay skandalon, o sinasabi na ito ay bitag, yun nga po, trap po, yun sa Greek word ng offense. So, yun po, ang ano po ng Panginoon ay sabing gano'n, kahabag-habag ang sinumang pinanggagalingan niyon. So, dalawa po ang puwede nating, dalawampung tao, ibig sabihin 'pag na-offend po ang isang tao, hindi lamang po yung naka-offend kundi yung na-offend mismo, 'di ba po? So, either do sa dalawang yun puwede nating pagdaanan yun na tayo ay na-offend o kaya ay may na-offend sa atin, 'di ba po? So, kaya nga po ang inaano ng Panginoon sa atin, 'wag nating isipin yung ibang tao, isipin natin tayo, kasi ang Panginoon po, ang salita ng Panginoon ay nagde-deal sa atin personally. So, yun po ang inaano ng Lord sa atin, at nais po ng Panginoon na maaaring sabihin niyo, "Ay wala ano, hindi ako tawag nito, hindi ako 'yan, Sister Tess, hindi ako, what do you call that, yung hindi ako guilty diyan," gano'n. Hindi ako guilty diyan. Pero ang ano po ng Panginoon ay para po sa ating lahat, 'di ba? Ang salita ng Panginoon ay tunay na, ito ay, ah, mabisa, sabing gano'n, ito ay like a two-edged sword, 'no? Ito po ay siyang nag-aano sa atin, nagko-correct sa atin. Sabing gano'n, imposible na walang darating na pagkatisod. Ibig sabihin, ah, gaano man tayo kalalim, 'di ba, pastor man tayo, leader man tayo, o member man tayo, whatever situation natin o kung ano man yung kalagayan natin sa buhay, sabi ng Panginoon ay hindi natin maiiwasan, 'no? Pero hindi doon nagtatapos, 'di ba? Oo nga, na sabi ng Lord, hinanda niya tayo na na inano na ng Panginoon niya na hindi hindi maiwasan na dumating, 'di ba? Pero 'pag dumating, ano ba, papaano ba tayo tutugon doon, 'di ba? 'Pag dumating sa atin na naranasan natin na na-offend tayo, ay paano tayo tutugon, paano tayo, yung magiging reaction natin, 'di ba? Yun yung ano po sa atin. Sabing gano'n, ang tanong ay hindi na maiiwasan ko ba ito o papaano ko ito tutugunan. So, ang tanong, maiiwasan mo ba? Sabi sa salita ng Panginoon, hindi, 'di ba? Ito ay darating. Pero ang tanong, paano ka tutugon? Paano mo, ano magiging reaction mo, 'di ba? Iba-iba po tayo. So, meron sa atin madaling ma-offend, meron naman yung iba ay, "Ay wala akong pakialam kung ma-offend siya sa'kin," gano'n, gano'n, nagsasabi naman ako ng totoo. So, yun po yung mga bagay na dapat nating i-deal, na wag tayong ang inaano ng Lord sa'tin, wag tayong maano dun sa bitag na nilalagay ng kaaway, 'di ba po? Hindi lang katulad po ng nasabi ko kanina, hindi lamang sa church natin mangyayari, hindi lamang sa atin individually, kundi, bawat isa sa atin apektado tayo, 'di ba po? Yung minsan yung offend po ay kadalasan nangyayari sa pamilya kasi, we are very close, alam na natin mga ugali natin, hindi lamang sa yung pamilya na yung talagang,
yung kadugo mo, kundi tayo bilang pamilya o isang, pamilya sa JCM ay hindi po natin maiiwasan 'yan. So, marami na po sa church natin ang mga umalis, 'di ba po, na mga dating kasama natin na wala na sila ngayon, na nasa ibang mga churches na sila. So, kung ano man yung mga kadahilanan, maraming mga nangyari dati na na alam naman po natin na iba-iba yung naging sitwasyon noon. Pero ang Panginoon po ay ang inaano sa'tin ng Panginoon, wag na tayong manatili dun sa kung ano man yung mga sama ng loob na pinagdaanan natin, kundi ang gusto ng Panginoon tayo ay makalaya, tayo ay magpatuloy kasi, yun nga po, isa yun yan po sa bitag ng kaaway sa atin. So ang bitag po, ang trap, 'di ba po, ang bitag, alam naman po natin, like for example, yung trap do sa mga daga, 'di ba po, yan ay pinapain natin. So yung mga daga, akala nila very ano, hindi nila alam yung danger diyan, 'di ba, pinapainan pa, nilalagyan pa ng mga keso o ano pagkain para mabitag. So yung mga daga naman, naiengganyo sila, so 'pag kinagat nila yun, nandun na, nabitag na sila, na-trap na sila. So ganyan po ang ginagawa ng kaaway sa atin ngayon. So iba-iba po yung level ng pagkatisod natin, 'di ba? Iba-iba yung level na minsan sumasama yung loob natin. So, ang Panginoon po ay napakabuti at hindi niya nais na manatili lamang tayo doon po. Amen? So, yun po sa Luke 17:1 and then sa Matthew 18:7 po. So, halos parehas din po pala dito sa Luke 17:1. So sabi dito po sa above din ay kahabag-habag ang sanlibutan dahil sa mga batong katitisuran. Ang mga pangyayaring magbubunga ng pagkatisod ay tiyak na darating. No? So the same po. Ngunit kahabag-habag ang taong pagmumulan ng batong katitisuran. Amen. So yung offense po ay hindi lamang sa nasaktan ka emotionally, kundi spiritually, 'no po? Dalawa lang po 'yan, eh. Siyempre 'pag sa Biblia po laging ang pinaka, root po niyan ay yung spiritual impact po sa atin. Hindi lamang emotional, gano'n, kundi ang ano ng Panginoon lagi yung spiritual impact sa atin dahil tayo po ay mga anak ng Diyos, amen? So, kaya ang offense po ay hindi lamang ka nasaktan kundi emotionally, spiritually ay nandodo'n, nasaktan po tayo. So, ano po ba yung, paano ba gumagana yung paano ba tayo nabibitag ng offense po, 'no? So, minsan po may mga expectation tayo, may mga disappointment po tayo. Sa hindi lamang sa pamilya natin, sa kaibigan natin, 'di ba po, yung mga nag-aaral, 'di ba po, marami yang mga offenses na ganyan, 'di ba po, yung mga classmate, mga teacher, ngayon naman dun sa nagwo-work po ay possible yung mga, superior nila o kaya yung kung sila man po ay mataas na, yung mga subordinates nila o kaya mga coworkers nila, 'di ba po? Sa pamilya natin siyempre nandiyan yung yung parents sa mga anak, yung anak sa mga parents, sa mga kapatid, sa mga siblings, 'yan po 'no. And then sa family natin, sa church naman, sa family of God siyempre nandiya diyan yung mga leaders, 'di ba po, mga members, yung mga nasa ministry especially, yung mga nasa ministry hindi po maiiwasan yan kasi nandiya-diyan tayo, eh. Yung alam mo po yung especially tayo yung mga nasa ministry, yung involved sa ministry, from pastors, leaders, yung mga ministry head, lahat po 'yan, tayo active tayo, nandun tayo sa church. So, alam natin yung mga nangyayari diyan, yung mga ordinaryong member ng Sunday Sunday attendees lang, hindi sila gaanong naapektuhan niyan dahil hindi nila nakakasalamuha every Sunday o yung madalas nila nakakasalamuha dahil Sunday lang sila uma-attend. So, eto po ay talagang inaano ng Panginoon sa atin, yung mga nandun talaga sa ministry.
Dahil tayo po yung mismong nandiya-diyan ginagamit ng Panginoon. Kung papaano ginagamit tayo ng Panginoon, nandiyan naman din ang kaaway, 'di ba? Sabi nga 'di ba is ang kaaway is like a roaring lion, nandiyan lang siya aaligid-aligid. So kung meron siyang makitang open door, andiyan na 'yan, mabilis lang po 'yan, no? So paano yung halimbawa, na-expect mo na ah, na-disappoint ka sa isang tao, 'di ba po? So doon na pumapasok yung offense na minsan kasi expectation natin sa isang tao na hindi natin akalaing magagawa niya yun. Tapos tayo naman expected natin na bakit niya nagawa yun, mga bagay na yun, 'di ba? So yun namang tao minsan nakasakit sa atin, hindi niya naman alam na nasaktan ka pala, 'di ba? Ikaw naman bigla ka na lang nagtampo, hindi ka na kumibo, di mo na kinausap. Kasi ganito po 'di ba tayo bilang, ah, sa ang Filipino culture po natin kadalasan hindi tayo gano'n ka ano ba, outspoken sa family. Iba lang, may mga pamilya lang 'yan na very outspoken sila pero, kadalasan hindi, no? So ganyan nangyayari, hindi natin ino-open, hinahayaan natin sasamang loob, tapos tatahimik hanggang sa madagdagan na naman, gano'n. So, gano'n din po sa church natin. Minsan may mga bagay talaga na yung iba nahihiya, 'di ba? Hindi na lang nasaktan na lang na ganyan, hindi mo lang napansin, hindi lang napansin ni pastor o kaya may nabanggit lang na ano, 'di ba? Kasi iba-iba po, meron yung madaling ma-offend, meron naman yung iba hindi naman gano'n kadaling ma-offend, 'di ba? So, yun po ang inaano na isa sa mga bitag ng kaaway o kaya minsan naman po ay yun nga, misunderstanding o nag-a-assume agad tayo na halimbawa, pumasok lang tayo, hindi tayo napansin, nag-assume tayo na, "Bakit hindi niya ako napansin? Galit ba 'to, gano'n, ganito." Eh, ba't hindi mo tanungin, 'di ba? Bakit hindi mo ako pinansin, 'di ba? Gano'n lang po. Meron namang iba yung very very meron sa atin naman yung very outspoken. Minsan sa sobrang pagiging outspoken natin, hindi natin alam, may nasasaktan na pala tayo. Ito namang nasaktan ay ano na, balat sibuyas naman na ayun na, nag-ano na, nagkimkim na, hindi man lang sabihin na, Sister Tess o kaya, ah, pastor o kaya brother, nasaktan ako dun sa sinabi mo, gano'n, gano'n. So, sana yung tao makakapag-explain siya, 'di ba? So, yun po, ang number one ano rin po ng bitag niyan ay yung pride. Totoo po 'yan kasi, bakit ka na-o-offend minsan yung ano natin kasi talagang pride, yung sarili natin, kumbaga sa ano, nature ng tao na 'yan, yung sarili niya, 'di ba, self-centered siya na nasasaktan siya, gano'n, ganito, lagi nating katwiran, "Eh, tao lang naman ako, eh, gano'n, ganito, na nasasaktan din ako." 'Di ba? Tapos sinasabi natin na siyempre may karapatan din naman akong magalit, gano'n, gano'n. So, 'yan po yung sa mga bitag ng kaaway na lagi nating danger po niyan ay sinasabi natin na, "May karapatan akong magalit, nasaktan ako." Yes, tama, may karapatan kang magalit o masaktan, pero ang tanong, mananatili ka ba dun sa galit at sama ng loob mo na 'yan na kimkimin mo, 'di ba? So, kimkimin mo pero ang salita ng Panginoon nagsasabi na hindi tayo dapat manatili dun, ano po? So, ano po yung mga epekto na kapag ang tao ay na-offend siya. So, dalawa po 'yan, 'di ba? Sabi ko kanina yung na-offend at yung naka-offend. So, dalawa 'yan. So, either kung alin man kayo diyan, eh, kayo na po yung nakakaalam sa sarili ninyo, 'di ba po? Kung sinasabi niyo, "Ay, Sister Tess, wala ako niyan." Praise God, 'di ba? Praise God. Amen. Pero ang salita po ng Panginoon, eto ay, paalala sa atin bilang mga anak ng Diyos. So, ano epekto kapag na-offend tayo na na kinimkim natin, nanatili tayo doon sa pag-o-offend natin, inalagaan natin, 'di ba? Na nandiyan yung sama ng loob, inalagaan mo, yun. Ano yung nagiging epekto nito spiritually sa'tin? Kasi 'di ba nga po trap, na-trap ka na dun, paano ka wala dun sa trap na yon, 'di ba po? So, yung salita po ng Panginoon ay napakarami na sinasabi na puwede tayong makalaya dun. Amen. So, sa ministry of deliverance, lagi 'yan na inaano 'yan, yung mga spirit of
pride, spirit ng mga insecurity, spirit ng mga sama ng loob. So yan po yung mga pinapaalis. So yan din po yung ano natin, na ano yung epekto ng offense sa atin spiritually. So kung aalagaan po natin yan. So number 1 ay yung spiritual blockage. Ibig sabihin ay ito po yung nakaka-apekto sa spiritual standing natin sa Panginoon. So sa Mark 11:25 po, tingnan po natin, Mark 11:25. So ano 'to, ito po ay kung tayo po ay nandodoon, ilagaan natin yung offense, yung sama ng loob, pagkatisod natin, ito po ay naghihinder sa atin sa pananalangin natin, 'no po? Sabing gano'n 'di ba sa salita, "If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me." So sabi naman dito sa Mark 11:25, kapag kayo nakatayo nananalangin, magpatawad kayo kung meron kayong anumang laban sa kanino man, upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan na na inyong Ama na nasa langit. Ibig sabihin nahihinder yung anumang mga panalangin natin kasi meron tayong sama ng loob, inaalagaan natin 'no. So na imbis na patawarin natin yung tao, naramdaman na natin 'yan, alam na natin, eh. So imbis na Lord, ano man yung nagawa ng taong ito pinapatawad ko, kung ako man yung nagkasala patawarin mo ako. Pero instead na gawin natin yun ay inalagaan natin. So yun, ang warning po ng Panginoon ay ito po ay puwedeng makahinder sa ating mga spiritual growth o kaya ay sa ating mga panalangin, no po? So number 2, ano pa po, ito po ay nag-aano sa atin, yung bina-block niya po yung pagiging yung sensitive natin sa sa salita ng sa leading ng Holy Spirit. Ibig sabihin, yung kung papaano makakakilos ang Holy Spirit sa'yo ay nahihinder kasi meron kang sama ng loob na hindi ka na nagiging sensitive sa mga bagay na dapat, ah, pinapagawa ng Panginoon sa'yo. Halimbawa, meron kang decision na dapat mong gawin pero hindi mo naririnig clearly o hindi mo nadi-discern ano ba yung talagang leading sa'yo ng Panginoon kasi may nagba-block nga, yung sama ng loob na yun. So yun po yung warning na puwedeng, danger ng pagkikip-kip natin ng mga offense yun 'no, yung pagiging sensitive natin doon sa leading ng Holy Spirit. So pangatlo ay number 1 po talaga yan lalo na sa body of Christ ay like sinisira niya po yung unity. Totoo naman po 'no. So kung nagsimula sa isang tao na na-offend, 'di ba, imbis na i-deal, what do you call that, yung i-open dun sa taong naka-offend sa kanya, wala na hanggang sa nakuwento na, tapos yung nakwentuhan naman niya nag-agree, gano'n, 'di ba po? So nasisira niya talaga yung unity, yung pagkakaisa sa church. So kaya minsan nakikita natin na na may mga tao na, 'wag na lang sa church natin, halimbawa sa ibang church na hindi nila talaga nakayanan yung offense nila, ay dumarating sa point na aalis sila sa church, 'di ba, magpapaalam. So, may sasabihin sila na dahilan pero, sa katotohanan naman, meron talagang merong portion na talagang na-offend sila kaya sila umaalis sa church, gano'n, 'di ba ho? So yun yung mga bagay na yun, nasisira yung unity. Sabing gano'n sa John 17:1, upang sila'y maging isa. So nahihinder po niyan yung pagkakaisa natin, 'no po? Kaya yan po ang inaano sa atin ng Panginoon. So kung meron man tayo ay alagaan natin na makalaya tayo sa offend na yan upang yung pagkakaisa na nais ng Panginoon sa atin ay mangyari, no po? So, ano pa po, yung isolation, 'di ba po? May mga taong na-offend. So, ang gagawin niya na lang ay tahimik, hindi na a-attend o kaya ay i-isolate yung sarili niya, a-attend nga ng church, nandodoon lang sa likod, hindi gaanong kumikibo, hindi gaanong nakikipag-usap, 'di ba po?
So, parang nandun ka lang sa church pero yung espiritu mo wala naman dun, 'di ba? So, yun, yung i-isolate mo yung sarili mo, 'di ba? Lumalayo ka sa tao, 'no? Parang sinasabi mo, "Ay buti na lang dito na lang ako, 'di na ako makipag-usap para hindi ako ma-offend, gano'n, ganito. Ayoko na lang kausapin, ayoko na lang mai-join diyan sa ministry na 'yan, sila-sila lang naman 'yan, para hindi na ako ma-offend." Sila, tawag nito ay yun, nakikita na natin yung nagsisimula na makita natin yung mga negative, na po, 'pag nandoon yung opensa sa puso natin. Yung mga bagay na dapat na positive na nakikita natin, so anong ginagawa ng kaaway? Pinapalitan niya yan lahat ng mga negative thoughts, 'di ba? Kung ano na naman nakikita mong hindi maganda, hanggang sa hindi mo alam, ayun na, nagkakasala ka na sa puso mo. Unti-unti ng yung galit, yung puot sa puso mo, hindi mo na nabantayan. Parang ano lang din po yan, yung nagalit ka, may kinapuotan ka, so yan din po nagsisimula yan sa offense, minsan yung mga galit na ganyan. Ano pa, bitterness, yung nagiging, mapait, kapaitan, sa Hebrews 12:15 po. Tingnan natin sa Hebreo, ano ba yung sinasabi ng Panginoon sa Hebreo 12:15? Ay, wala. Okey, akala ko wala. 12:15, 'yan. Sabi niya dito, sa above po lahat yung ano ko, yung reference ko. "Pakaingatan ninyo na baka ang sinuma'y mahulog mula sa biyaya ng Diyos." Amen. Baka may ilang ugat ng kapaitan ang sumibol at bumagabag sa inyo at mahawa nito ang marami. So, yun po, yung magiging bitter ka na hanggang sa nahawa mo na yung mga sinabihan mo, 'di ba? Yung mga na-sharean mo na eto ganun ganito, nahawa na, pare-parehas na kayo, 'di ba po? Parang kamatis na bulok na ganyan, nahawa doon sa ano sinama mo, yan pare-parehas na kayong nabulok yung mga pare-parehas na kayo na naging kaisipan, 'di ba, do sa taong naka-openan ninyo, hanggang sasabihin niya, "Oo nga, gano'n, ganito." 'Yun po yung danger nun, amen? So, ang ano 'yan, ang offense po ay para pong lason, 'no? Hindi lamang ikaw ang apektado. Una, ikaw apektado spiritually, pangalawa, yung mga nasa paligid mo, 'di ba? Hindi naman puwedeng sabihin mo na, "Ay hindi, ako lang ito." Na tayo po ay pamilya, nasa isang pamilya po tayo ng Panginoon. So, hindi mo puwedeng sabihin, "Ako lang 'to, ako lang 'to." Hindi po kasi, ah, magkakapatid po tayo, eh, 'di ba po? Iisa po yung Panginoon natin, iisa yung Diyos natin. So, hindi mo puwedeng sabihin, "Ako lang 'to, wag mo ko intindihin." Gano'n, ganito. Kaya nga po sinasabi ng Panginoon, mag-ingat tayo. Inaano ng Lord na makalaya tayo kung tayo man po ay nandodoon, 'no? Amen. So, ano po ba ang tinitignan din po ng Panginoon dito yung kondisyon ng puso natin kung tayo po ay na-o-offend o naka-offend tayo, ano po? Sa Ephesians 4:26. Tingnan po natin sa Ephesians 4:26 and 27. Magalit kayo ngunit huwag magkasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit at huwag bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Amen, 'no? So, kung tayo ino-offend, ayan na, makita mo na, hindi imposible pong hindi tayo aware diyan, 'no? Aware po tayo diyan sa mga nararamdaman natin. Hindi tayo robot na wala tayong pakiramdam. May nararamdaman tayo, pero ang sinasabi ng Lord yung emosyon natin, papaano natin i-ha-handle 'yan. So, yung salita na po ng Panginoon ay puno ng mga warning, pag-aalala, reminder. So, isa na po 'yan, 'no? Kung tayo man po ay magalit, 'wag tayong magkasala. Ibig sabihin, may mga po kasi holy anger na sinasabi na galit ka doon sa kasalanan, pero hindi ka galit do'n sa tao. So, puwede rin po kasi ang mangyari minsan yung mga taong na-o-offend, halimbawa po, sa church, na-correct, nasabihan, 'di ba po?
Halimbawa nasabihan ng pastor, hindi lang pastor, halimbawa leader o kaya yung kaibigan niya na, nakikita ng kaibigan niya na hindi na maganda yung ginagawa niya. So yung kaibigan niya na dahil sa pagmamahal sa kanya ay kino-correct siya, sinasabihan siya. So dahil yung taong yun ay ayaw niya magpa-correct, na-offend na siya do'n sa kaibigan niya na nagpapayo sa kanya, 'di ba? Hanggang sa hindi niya na 'to kakausapin o lalayuan niya na, do'n na siya do'n sa mga kaibigan na na hindi siya iko-correct, mga kaibigan na ano lang, anong tawag nun, kinukonsinti siya sa makasalanan na alam naman na hindi maganda. Yun po yung mga bagay na, sinasabi. So, sabing gano'n sa 27, huwag niyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. So, kaya po inano ng Panginoon 'to sa atin ngayon, ng gabing ito ay huwag natin bigyan ng pagkakataon ang dyablo sa buhay natin. Huwag natin bigyan ng pagkakataon ng dyablo sa church natin, kung ano man yung mga offenses natin, kung ano man yung mga tayo man ay naka-offend o tayo man ay na-offend. So, ang sabi ng Panginoon sa atin, tayo ay palalayain niya, no? Huwag tayong manatili do sa trap, sa bitag, 'di ba? Sa bait ng kaaway, no po? Huwag tayong manatili doon. Amen. So, kung ang galit po ay pinatatagal natin, yung offense ay pinatatagal natin, ito po ay nagiging foothold ng kaaway. So, nagiging yan po yung pinanghahawakan ng kaaway sa atin, no po? Yan na po yung magiging open door sa atin. So, minsan hindi natin nakikita. Sabi nga po ang kaaway ay very subtle, napakatuso po niyan. So, kung inaano natin na akala natin na ay hindi, gano'n ganito, wag po nating baluin dahil very subtle po 'yan na hindi natin nakikita unti-unti po, 'no? Nagkakaroon na ng open door sa atin. So 'yun po, na kapag nagkaroon ng open door, 'di ba, 'yun nga nahihinder yung spiritual growth natin, nahihinder yung mga panalangin natin, yung kasagutan sa panalangin natin at higit sa lahat, nahihinder niya po yung pagiging, yung sensitivity natin sa Holy Spirit kung ano yung mga bagay na sinasabi ng Panginoon sa atin na dapat nating gawin, no po? So, paano po tayo makakalaya sa offense? Yan po ang ano ng Panginoon sa atin. Una ay acknowledge natin, sabi 'di ba sa yung kanina sa Luke 17:1 ay hindi natin maiiwasan yung offense, 'di ba, yung pagkatisod. Acknowledge natin, "Yes Lord, nasaktan ako." Kung ikaw yung na-offend, "Panginoon, nasaktan ako sa taong ito sa sinabi niya kanina." O wag mo i-deny na, "Ay hindi ako na-offend." Eh, sinabi na nga ng Panginoon, eh. Panginoon na nga nagsabi, 'di ba, na hindi maiiwasan yung pagkatisod. Pero hindi nagtapos dun, 'di ba? Kailangan may gagawin tayo. Natisod ka na nga, ano na, nandun lang, hayaan mo lang matisod ka, 'di ba? Eh, hindi na sa Panginoon yun. Kung paghahayaan mo lang matisod ka, alagaan mo na alagaan hanggang sa di mo alam, ayan na, nandun ka na, na-trap ka na, hindi ka na makalayo. Pero ang ano po ng Panginoon gabing ito, meron po tayong kalayaan sa pamagitan ng Panginoon, sa pamagitan ng mga salita ng Panginoon. Amen. So ang susi po niyan ay nasa atin din, no? Kung paano tayo magsa-submit sa Panginoon. So una, yes, aminin mo sa Panginoon, nasaktan ako Lord, magpakatotoo ka sa Panginoon, ta's i-reveal sa'yo ng Panginoon sa Psalms 139:23, 'di ba sabing gano'n? Psalms 139:23, siyasatin mo ako na lang po. Ay nawala na. Sabi gano'n 1:13-23, "Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang mga pag-iisip ko." So, ang gagawin po natin, acknowledge natin na nasaktan tayo o kung hindi man tayo nasaktan, naka-offend tayo, na nalaman natin na-offend natin taong, "Lord, patawarin mo ako, hindi ko unintentionally na-offend ko ang taong ito. Humingi ko ng tawad sa'yo, siyasatin mo puso ko." Humingi ka ng tawad sa Panginoon at kung may pagkakataon humingi ka ng tawad dun sa taong na-offend mo. Minsan kasi hindi mo alam na na-offend mo pala dahil may sinabi ka na hindi niya naintindihan, hindi niya naunawaan. Kasi iba-iba po tayo ng pag-iisip. May mga taong, malawak ang pang-unawa, may mga tao namang napakakitid ng pang-unawa, 'di ba? So, naintindihan po ng lahat ng Panginoon 'yan, tayo personally kung ano yung personality natin. Hindi ang Diyos po natin
kakaiba sa atin. So, naintindihan po ng Lord, ng Panginoon niya. Pero ang sabi ng Panginoon ay magpasiyasat tayo sa Panginoon, no? Sabihin natin sa Panginoon, pasiyasat tayo sa Panginoon at dali natin sa Panginoon, sa Diyos, no? Wala pong ibang pwedeng makatulong sa atin kundi dali natin sabing gano'n, 'di ba? Idali natin sa paanan ng Panginoon yung mga sama ng loob natin, 'di ba? Kung naguguluhan ka man, 'di ba? Yung talagang di mo na ma-contain yung sama ng loob mo, 'di ba? Idali natin sa Panginoon, dali natin sa paanan ng Panginoon, no? Ang Lord ang siyang tutulong sa atin, no? Wag nating itsismis, wag nating dalhin do'n sa social media na post ka ng post ka sa story, 'di ba? Paringgan mo yung mga taong naka-offend sa'yo. Eh, ano mangyayari kahit paringgan mo ng paringgan yun, eh, kung di naman nila alam na na-offend ka, 'di ba? So, yun po, iwasan po natin yun, no? Ang sabi ng Panginoon, dalhin natin sa Panginoon, ang Lord po ang siyang tutulong sa atin. Yung taong naka-offend sa'yo o may makapagsabi sa na-offend mo yun, gano'n, na-offend mo si sister ano, na-offend mo si brother, na-offend mo yung sa pastor naman, "Pastor, na-offend mo si ano." So, ano naman gagawin ni pastor? Of course, 'di ba, magpapakumbaba na kausapin yung tao na na-offend niya na unintentionally, hindi niya naman sinasadya. Yun po yung ano ng Panginoon sa atin. At higit sa lahat po ay magpatawad tayo. So, yung pagpapatawad po ay hindi lang emosyon 'yan, it is a decision. Lagi po naririnig, desisyon ng puso natin 'yan, 'di ba po? ah, Mahirap, 'di ba? Mahirap talaga magpatawad lalo na kung ang mga taong nakasakit sa'yo ay malapit sa puso mo, 'di ba? Hindi mo man pamilya pero yung naging malapit sa'yo, kaibigan mo, matalik, gano'n. Alam niyo po ba habang habang nagpe-prepare ako dito sa message na 'to, sabi ko, "Lord, ayoko na lang maano yung mga dating pain." Pero sabi ng Panginoon, "Pinalaya na kita diyan, 'di ba? Pinalaya ko na kayong yung offense na naranasan namin noon, yung sa panahon nila, yung dating church na yung pastor na naging ka-close ni Pastor Negs, yung alam mo ba yung pinagdaanan ni Pastor Negs na lahat ng sakit ng yung damdamin na hindi mo alam na-offend yung mga taong yun, tapos yung mga taong yun, you're trying to reach them, pag-usapan, hindi. They shut up, nag-shut up sila na ibig sabihin naging close sila, hindi sila nagbigay ng pagkakataon na pag-usapan, i-deal, hindi. 'Di ba, sinarado nila hanggang sa binlock lahat, hanggang sa kung ano-ano yung mga masasamang salita, lahat ng mga akusasyon, 'di ba? Pero ang Panginoon, sabing gano'n, decision mo mapatawad ka, we release forgiveness, we pray for them, 'di ba? Ang Lord, sabing gano'n ng Panginoon, ang Lord ang magvi-vindicate pero hindi mo nais na may masamang mangyari sa kanila pero ang Lord ang nakakaalam. So, 'di ba? So, hindi ko na kailangang i-deal kung ano man nangyari yun, as I'm praying for this, sabi ko, "Lord, ayoko kasi ayoko masabi na eto na nagpaparinig ka, gano'n, ganito." Pero hindi. Ang Lord ang nagsasabi na, you go on, i-share mo kasi hindi naman ikaw yan, eh, ako yan, eh." Ang Holy Spirit yan, eh, 'di ba? So, yun po, and I know na as I pray for those people, yung mga dati pa, we release forgiveness. At until now, we are praying for them na hindi man niya humingi siya ng tawad kay Pastor Nex, hindi man yun na at to the last moment na namatay si Pastor Nex, I'm waiting, I'm praying, pero hindi nangyari. Pero hindi ko alam, maybe o somehow ang Lord lang nakakaalam na
humingi na siya ng tawad sa Panginoon at napatawad niya na si Pastor Ness kung sinasabi niyang na-offend siya, yun. Ang Lord lang nakakaalam. Pero ang mahalaga po, tapos na yun, ang mahalaga po ngayon, tayo, yung nais ng Panginoon maalaya tayo dun sa ano man yung mga pinagdadaanan natin. So yun po, tayo po ay magpatawad. Decision po natin yan na tayo ay magpatawad sa mga taong nakasakit sa'tin at sa mga taong nasaktan natin ay nawa mapatawad din nila tayo, na magkaroon din ng puwang sa puso nila na magpatawad. Amen. Hindi naman natin, sa tulad po yung emosyon po ay yung pagpapatawad hindi po emosyon yan kundi decision po natin yan. Pinipili natin na tayo ay magpatawad, ano po. So i-release mo yung taong yun 'no, hindi mo kontrolado yung pag-iisip nila, hindi mo kontrolado yung puso nila kung na-offend man sila sa iyo, hindi mo kontrolado yun. Ang mahalaga po, ikaw kontrolado mo yung sarili mo. Kontrolado mo yung puso mo, 'di ba? Mahalaga yung puso mo, alagaan mo. Ngayon sila, kung humingi ka nga ng tawad, 'di ba? Kinubo mo na, hindi pa rin magpatawad, hindi ka pa rin kibuin, nasa kanila na po yun. Ang mahalaga, tayo po yung puso natin, alagaan natin at tayo po ay humingi ng tawad sa Panginoon, ikinomit natin ang tanging with this forgiveness, we bless them, we pray for them, 'di ba po? Ano na po, alam na po natin ito, eh. Ang ano na lang po ng Panginoon sa atin ay nire-remind na lang po tayo ng gano'n. So, piliin pa rin natin yung pag-ibig, amen. So, lagi po niyang papasok, babalik po tayo doon sa pag-ibig ng, yung ah, example po natin ng Panginoong Hesus, 'di ba po? Na lahat po 'yan napagdaanan niya, lahat ng mga offense na 'yan, na inalipusta, 'di ba? Sinaktan, kasalanan ng tao na dinala niya hanggang sa siya'y namatay para sa atin, sa katubusan natin. So, yun po, sabi dun sa Corinthians 13:5 po, 'di ba, ang sabi dito, ano ba? Teka muna. Sabi gano'n, ang pag-ibig po ay hindi magaspang ang kilos, hindi nito pinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Amen? So, hindi nagtatala ng pagkakamali yung pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. So, kung meron man tayong nakasamaan ng loob o sumaman loob natin sa taong yun ay alalahanin pa rin po natin yung sinasabi ng Panginoon na ang pag-ibig ay hindi nagtatala ng pagkakamali. Ibig sabihin, yes, na ano mo nagkamali, pero ang ano pa rin po, yung pag-ibig pa rin ng Panginoon ang manatili sa atin. So Psalms 119, binagbilisan ko na lang po, Psalms 119:65. 165 pala, mali. Psalms 119:165. Ang layo pala. Sabi dito, may dakilang kapayapaan ang umiibig sa iyong kautusan, walang anumang sa kanila ay makakapagpabuwal. Amen? So sabi dito, may kapayapaan ang taong umiibig. Ibig sabihin tayo po bilang mga anak ng Diyos, siyempre po mahal natin yung kautusan ng Panginoon, mahal natin, lagi nating prayer, Lord, na kalooban mo ang mangyari sa buhay ko, kalooban mo masunod ko. 'Di ba, anong kalooban ng Panginoon, 'di ba, na ibigin natin kapwa natin, na magpatawad tayo. So, sinasabi ng Panginoon na may kapayapaan na umiibig sa iyong kautusan. Ibig sabihin, kapag ikaw ay sumusunod sa Panginoon, nandun ang kautusan ay andun ang kapayapaan, 'no? Sabi nga noon, anumang sa kanila ang makapagpapabawal. Hindi yang mga offenses na yan ang puwedeng, makapagpahila sa iyo na mawala ka sa Panginoon, na hindi yang offenses na yon ang hahayaan mo na mag-trap sa'yo na mahila ka ng kaaway, 'di ba po? Kasi hindi natin alam na ang Panginoon anytime darating, 'di ba? Eh, kung nandiya-diyan sa offense mo na ganyan, yung sama ng loob mo, anong anong mangyayari sa'yo 'pag dumating ang Panginoon?
Baka hindi mo marinig yung trumpet na nagbu-blow ng trumpet dahil nandiya-diyan ka sa mga sama ng loob mo, 'di ba? Sabing gano'n, ang pag-ibig ay hindi nagtatala ng mali, amen, hindi madaling masaktan, amen. So, bilang mga Kristiyano po, so bilang mga anak ng Diyos, ano ba tayo? Nasaan ba tayo? Tayo po ay mature Christian na pagdating sa offense o immature pa rin po tayo. So, wala pong puwedeng maghusga sa'tin kundi tayo lang po, ang Panginoon lang. So, reminder lang po, so kung ikaw ay immature ay madali kang ma-offend o kaya kung ma-offend ka man ay ano, nandodoon ka, nananatili ka 'no, tinututukan mo, kinikimkim mo 'no, inaalagaan mo yung sama ng loob mo. So anong ano nun, sorry po kung gano'n, immature po tayo. So pero kung tayo po ay nandodoon, siyempre lahat po tayo gusto natin maging mature tayo. Yun po ang gusto ng Panginoon, hindi tayo mananatiling mga baby tayo na patuloy tayo inaalagaan, 'di ba, pina-pamper. So nandodo'n po tayo sa stage ngayon na dapat po nagma-mature tayo. Kaya nga po dumaraan tayo sa lahat ng mga pagsubok na 'yan. Pagsubok sa personal na buhay natin, pagsubok sa church, 'di ba po? Lahat natin pinagdadaanan 'yan dahil gusto na ng Panginoon maging mature tayo, maging malalim tayo sa Panginoon. 'Di ba po? Yung nais ng Panginoon na ma-attain ma 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 makamit natin yung tawag nito, yung maturity na sinasabi natin na, ah, I am crucified with Christ, nevertheless I live, but not I, but Christ who lives in me. Ibig sabihin, ma-attain po natin yun, yung pangako ng Panginoon na hindi na ako 'to kundi ang Panginoon, na I'm living for the Lord na, 'no? So, as a mature Christian, 'no po, kung tayo na-offend, i-let go, magpatawad, 'di ba? Release forgiveness, 'no? Forgive yung mga taong nakasakit, kung tayo nakasakit naman, humingi tayo ng tawad sa mga taong yon at hindi na natin palalakihin, 'no? So, hindi na tayo madaling matisod. Sa Proverbs 19:11, ito po, anong oras na ba? Sige. Sabi sa Proverbs 19:11, ang matinong pag-iisip ng tao sa galit ay nagpapabagal at ang kanyang kalwalhatian na di pansinin ang kamalian. So, tingnan po natin sa minsan maganda po sa English, eh. Eto sa NASB sabi niya, "A man's discretion makes him slow to anger, and it is his glory to overlook a transgression." Amen? So, yun po yung mga salita ng Panginoon na puwede nating pagbulay-bulayin 'no? So, yun po, ano po yung ano natin ngayon, ano yung conclusion natin? So, yung offense po ay maging aware po tayo na hindi natin na minsan hindi natin napapansin, unti-unti na po tayong do'n. So, nais ng Panginoon na na ingatan po natin 'yun 'no, para kung daanan po natin yung offense na 'yun ay huwag tayong tumigil sa huwag tayong dumating sa point na 'di ka na a-attend ng church, umalis ka na sa ministry, 'di ba? Hanggang ang dami-dami mo ng mga rason, 'di ba? So, kung pipiliin mo yung mga rason, ang daming mga rason, pero ang sabi ng Panginoon, "Piliin mo ako." Sabi ng Panginoon sa atin ngayon, "Piliin mo ako, piliin mo kung ano yung alam mong makaka-please sa Panginoon." 'Di ba po? So, yun po ang ano ng Panginoon sa atin sa gabing ito, huwag nating hanayaang ang kalaban ay manalo. Na po, huwag tayong, ah, iwasan natin yung trap ng kaaway sa atin, 'di ba po? So, hindi natin maiwasan, so ano yung take away natin sa gabing ito? Sabi ng Panginoon, hindi natin maiwasan yung pagkatisod, yung offense na 'yan. Pero ang ano po ng Panginoon ay hindi po natin dapat tirhan, hindi tayo dapat manatili dun. Meron po tayong choice na piliin natin kung ano yung
nakakalugod sa Panginoon. Amen? So, yun po, ah, kung ang offense po ay tahimik na kumbaga sa ano, very subtle na nilalagay ng kaaway para ma-trap tayo ay malinlang 'no, yung makulong yung puso natin sa galit, sama ng loob, kung ano-ano pa. Alam na natin 'yan, marami na tayong napagdaanan niyan, 'di ba? Hindi lang isang beses, 'di ba, maraming beses. Praise God yung mga hindi gaanong dumaan diyan, 'di ba? Pero ang sabi po ng salita ng Panginoon, ang Panginoon po, sabi 'di ba, idulog sa Panginoon, idulog sa paanan ng Panginoon at ang Diyos, surely the Lord will answer us, no po? So ang Diyos po ang siyang nagpapalaya sa atin. Once we pray, dinulog natin sa Panginoon, ang Panginoon magpapalaya, ang Panginoon ang magpupuno sa iyo ng pag-ibig upang mapatawad mo, makapag-decide ka, piliin mo magpatawad, piliin mo umibig, piliin mo mahalin yung taong naka-offense sa'yo, piliin mo yung taong nakasakit sa'yo, no? Ang Panginoon po ang nagpapalaya, ang Panginoon po ang nagpapagaling ng puso natin, at higit sa lahat, ang Panginoon po ang nagre-restore. Amen? Ang Panginoon po ang nagre-restore sa atin. So, yun lang po, tayo po ay manalangin. Let's pray. Pray po tayo. Sandali lang. Sige, let's pray po. Panginoong Diyos, sa gabing ito, tunay na nagpapasalamat po kami sapagkat ikaw po ay Diyos na buhay at alam mo po yung mga nangyayari sa amin, Panginoon. Alam mo yung mga bagay na pinagdadaanan namin, Panginoon. At mabuti ka, Panginoon, sapagkat lagi mo, Panginoon, binibigyan kami ng reminder, Lord God. Lagi mo kaming pinapaalalahanan, Lord, na ang kaaway ay laging nakaabang, pero Lord, napagtagumpayan mo na nga po, sabi mo sa salita mo, you have won the victory for us at the cross of Calvary, Panginoon ko. Kaya nga, andiyan ang salita mo na patuloy na nagpapaalala sa amin, Panginoon. Ikaw po ang nakasiyasat ng aming mga puso ngayong gabing ito, Panginoon. Kung ano man yung mga offenses na naramdaman namin, yung galit, sama ng loob, Panginoon, ay tunay, Lord, na ito po ay inalagak namin, ilalagay namin sa iyong paanan sa gabing ito, Panginoon. Pinipili namin, Lord God, na magpatawad. Hindi man madali, Panginoon, ngunit sa tulong at biyaya mo, Panginoong Jesus, ito ay magagawa namin, Panginoon. Pipiliin namin ikaw, pipiliin namin kung ano yung tama, pipiliin namin kung ano yung nakaalugod sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at hayaan mo po na palambutin mo po yung mga puso namin at turuan mo po kami na sa bandang huli yung pagmamahal pa rin ang magmahal, Panginoon, sa aming mga kapatiran, Panginoon, sa kapatiran namin, sa pamilya namin, sa mga kaibigan namin, Lord, na mga nasaktan namin, nakasakit sa amin, Panginoon. Patawarin mo kami higit sa lahat, Panginoon. Patawarin mo po kami at turuan mo kami, magmahal kami, especially, Lord, sa JCM family, Panginoon, na kung saan kami ay inilagay mo dito, Panginoon, dahil ikaw ang siyang pumili sa amin, ikaw ang naglagay sa amin dito na pagyamanin namin ang pamilyang ito na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa dayaan mo, Lord, na salamat po, hindi mo kami hinayaan na patuloy na mahulog sa bitag ng kaaway. Gusto mo po kaming mamuhay na may kalayaan, na may pag-ibig, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ito po aming dalangin sa pangalan mo lamang, O Diyos. Amen and amen. Sige po, medyo nag-overtime na po ako. Naka-prepare na po yung mga communion elements natin.